Magandang hapon sa ating lahat. As promised, sabi ko kahapon magla-live ako ngayon, alauna ng hapon. Ito po si Toto Mortillero, magtatalakay sa mga nagawa sana ni Leni Robredo kung naging presidente siya noong 2022, kung nahalal siya noong 2022. Ang isa sa mga plataporma de gobyerno ni Leni Robredo ay ang implementasyon ng bottoms-up budgeting or BUB. Itong BUB na ito ay try na ni dating Secretary of Interior and Local Government Jesse Robredo, ang kabiyak ni Attorney Leni Robredo, na subukan na niya ito sa Naga at nasubukan na rin niya ito as DILG Secretary. Ngayon, sa bottoms-up budgeting, ang mga tao ay ini-encourage na sasali paano paplanuhin ang budgeting ng isang proyekto. So galing sa grassroots level hanggang sa legislative, hanggang sa executive department, ang plano ng budgeting. Dahil dito, walang korupsyon na mangyayari. Kung meron man, at least ang possibility ng korupsyon ay konti lamang. So, kung nanalo sana si Leni Robredo, may transparency talaga sa gobyerno, di ba? Ngayon, anong nangyari? Walang transparency. Nung Congresswoman si Leni Robredo, nag-file siya ng bill na itong bottoms-up budgeting ay i-institutionalize. The problem is, hindi na ipasa ang batas. Iwan ko anong gusto ng mga kongresista at ng mga senador. Baka gusto talaga nila ng korupsyon. Ngayon, sa mga kampanya ni dating Vice President Leni Robredo for the presidency in 2022, tinatalakay niya ito palagi, itong bottoms-up budgeting. Siguro ayaw ng mga tao ng pagbabago, kaya hindi nanalo si Leni Robredo. Kasi kung nanalo si Leni Robredo, may transparency in government tayo kasi may bottoms-up budgeting. For the very first time in the history of the Philippines, may bottoms-up budgeting. Mismo ang mga tao na naghalal sa presidente ay may kapangyarihan na mag-suggest kung ano yung mga proyekto na i-implement. At meron silang role, meron silang papel doon sa budgeting. Di ba? Sayang. Isa sana yon na mangyayari sa Pilipinas kung nanalo si Leni Robredo. So, sayang talaga, sayang. So, yung mga cases of violation of RA 1319 or Graft and Corrupt Practices Act, ang mga cases na yan ay konti na lang kung naging presidente sana si Leni Robredo. Di ba? Secondly, ang isa sa mga plataforma ni Leni Robredo ay ituloy ang drug war, pero iba ang pamamaraan. Bloodless drug war. Bloodless drug war. Di ba si Leni Robredo naging acting chair ng anti-drug commission ba yata yon, something like that, na ginawa ng dating presidente para sa kanya, para masugpo ang droga. Kasi sinubukan niya si Leni, Vice President Leni, kasi medyo nag-oppose doon si BP Leni. Di ba sinubukan niya? For almost 3 weeks yata yon, maraming nadakip. Yung PIDEA, maraming nadakip, di ba? That was a bloodless drug war.
Sinugpo kaagad ni Presidente, ex-President. Ewan ko, bakit? Kasi successful na sana yun. Di ba? Baka gusto talaga ng dating Presidente ng patayan. Oh. May bloodless drug war na. Panahon sana ni anti-drug Char Leni Robredo. Sinugpo kaagad ng Presidente. Kasi hindi corollary sa kanyang style ng drug war na may patayan talaga. Alam ba ninyo ano yung drug war ni Jesse Robredo na kukopyahin sana ni Leni Robredo? Yung drug war ni former Mayor Jesse Robredo ng Naga? May tukhang. What is tukhang in Cebuano dialect? Tuk-tuk and hangyo. Ibig sabihin sa Tagalog, katok at saka negotiate na lalabas. Yun ang tukhang. Diba? Meron tukhang sa Naga. Yung tukhang ni Leni Robredo is patterned after the tukhang of former Mayor Jesse Robredo. Kakatukin at saka kakausapin ang mga taong adik. Adik pala kayo. Merong intelligence report dito, merong ebidensya na adik kayo. Kaya it is the responsibility of the government to protect you. Wala kayong magagawa. Nandito, positive kayo. Kahit i-drug test kayo, adik kayo. So, dahil sa doktrina na nagsasaad na ang gobyerno ay ang ama ng mga tao, responsibilidad ng ama, responsibilidad ng gobyerno na pangalagaan ang mga anak niya, yung mga tao, yung mga adik. So ano ang responsibilidad ng gobyerno doon sa Naga? Yung positive na ng mga adik, nire-rehabilitate. So ang mangyayari sana kung naging presidente si Leni Robredo, lahat ng mga adik i-rehabilitate. Ngayon, dahil kulang yung resources ng gobyerno sa pag-rehabilitate ng mga adik, ng mga mamamayan ng mga adik, dahil kulang, anong ginawa ng dating Mayor Jesse Robredo? Nakikipag-alyansa siya sa simbahan. Nakikipag-alyansa siya sa Diocese of Nueva Cáceres. Meron silang Memorandum of Understanding na yung simbahan ay tutulong sa City Government of Naga in rehabilitating the addicts. Paano yan? May mga church activities like mag-clean up sa simbahan. Iinganyo yung mga adik na magiging sa simbahan, magiging aktibo. So kung naging presidente si Attorney Leni Robredo, yun sana ang mangyayari. Maraming magsusurrender ng mga adik, tsaka i-rehabilitate. Bakit i-rehabilitate? Anak sila ng Estado, anak sila ng bansa. Magagamit sila sa pag-improve ng bansa natin kasi consider sila as human resources in building the country. Ang nangyari sa nakaraang administrasyon, lahat ng mga tinatawag na undesirable citizens kasi adik, pinapatay. Di ba? Anong nangyari doon sa war on drugs ni President Gaviria ng Colombia? Wala. The Colombian government was just counting body bags out of the drug war. Nung nawala na si President Gaviria, tuloy ang drugs. Anong nangyari sa drug war ng dating presidente ng Mexico? Ganon pa rin. Yun pa rin ang nangyari doon sa drug war ganon pa rin ang nangyari kagaya ng drug war ng Colombia. Kaya expected na failure yung dating drug war. Ngayon, ang drug war ni Leni Robredo, epektibo sa Naga. Bakit hindi siya binigyan ng pagkakataon na magiging presidente?
Ang dami pala talapasan ng tatalakayin natin mga kaibigan tungkol sa mga nagawa ni Leni Robredo. Ang problema lang, medyo mataas, hindi kaya natin sa isang upuan lamang. Kaya dyan na lang muna tayo mga kaibigan, mga kababayan. I hope you enjoyed watching and sana suportahan ninyo ang aking mga vlogs. So sa ikauunlad ng